Pinamagatan ko po ito na The Unstoppable God. Sabihin mo sa katabi mo, The Unstoppable God. Ang Diyos na hindi mapigilan. So, balikan natin yung kwento. Nasa Acts chapter 12, verses 1 to 24. Ito po yung kwento ng church kasi i-relate nyo po ngayon yan sa inyo pong sitwasyon ngayon. Nang mga panahong din yun, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya nananatiling nakabilanggo si Pedro. Samantalang siya'y taimtim na ipinananalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-pitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Umangon ka, dali! Uwi ka ng anghel. Pagkakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka, magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magpalabal ka at sumunod ka sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa unang at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro ang nangyari, kaya sinabi niya, ngayon ko natitiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Si Pedro'y kumatok sa pinto, lumapit naman ang isang utosang dalaga na ang pangalan ay Rode o Roda. Tiningnan niya kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa at hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ipinalitang nasa pintuan si Pedro. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya ang sabi nila, baka anghel nga niya yun. Patuloy namang tumutok-tok si Pedro. Binuksan nilang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan niya silang tumahimik. Saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin niyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi niya. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, bumaba si Herodes sa Sisera, buwat sa Judea at nanatili roon. Matagal nang
galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't napagkasunduan nilang lumapit sa kanya at nakiusap sila kay Blasto na mayordomo ng hari na sila'y samahan upang makipag-ayos, sapagkat nanggagaling sa lupain ng hari ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsabi ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono at nagtalumpati, at sumigaw ang bayan, "Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao!" Noon din sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, siya'y inuod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. Amen. Ang ganda ng kwento, 2,000 years ago nangyari po ito. So, sa ating Diyos, naniniwala po ba tayo, buong puso, isip, kaluluwa, na ang Diyos ay hindi kayang pigilan? Na kung ano ang plano ng Diyos ay hindi kayang pigilan. Now, ano ang natutunan natin dito? Ano ang mensahe ng Diyos sa ipinasulat niya? Ipinasulat niya ito para tayo po'y maging handa. Amen? Tingnan po natin mabuti. Number 1 na matututunan natin dito is yung tinatawag na the persecution of believers, o ang pag-uusig sa mga mananampalataya. Tuwang-tuwa sa verses 1 to 4, tingnan niyo po mabuti. Dito ay tuwang-tuwa nung pinatay si Santiago, si James. Pinatay siya ni Herod. At natuwa ang sino? Mga Hudyo. Sino ba yung mga Hudyo? Ito yung mga relihiyoso. Kaya po, kung totoo ang church, ito dapat ay usigin. Kung walang pag-uusig, magtanong-tanong tayo, talaga bang tayo ay ang pinili ng Diyos? Tayo tinatawag pa na tayo ay mga born again, spirit filled. Pag sinabing true church, ito yung mga born again, spirit filled. Hindi na po ngayon born again na lang. Kailangan puspos ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, inusig ang unang church. Ito po yung Acts Church. Sila po yung nagkakatipon sa mga bahay. Mga bahay ng mga mananampalataya. Kaya, the true churches will be persecuted. Tuwang-tuwa sila nung inuusig ang tunay na church sa panahon may hari ng pangalan na Herodes at lahat ng kaano ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Sino ba si Juan na si James na tinutukoy dito? Ito yung kapatid ni John. Brothers and sisters, hindi pa tayo umaabot sa ating pananampalataya na inuusig ng ganito. At nawa, pag dumating ngayon, handa tayo. Baka may kakabahan na dyan, uusigin pala ang church. Alam niyo, pag inusig ang church, pwede kang usigin sa church, hindi man physically. Ito, physical po ito. Pugutan ng ulo. Wala naman siguro gusto dito maging kandidato ng pugutan ng ulo, di ba? Pero pwede kang usigin sa tinatawag nating sa pananalita, sa paninirang puri at sa chismis. Pwede ka nilang usigin. Pwede nilang gawin lahat para ikaw ay ma-persecute. Tuwang-tuwa ako, may isang binata akong na-encounter, seaman siya, anak din ng pastor. At tinanong ko siya kasi sumasakay na sa barko O paano ang kalagayan mo doon? Sabi niya, mahirap na. Pero ako'y naninindigan talaga, sabi niya. Sabi ko, paano kapag nandun ka na sa kwarto ninyo? Sila'y nagiinom, nagsusugal. Talagang, sabi niya, ako'y nananalangin. Hindi napapatid sa akin mag-devotion araw-araw. Ang tawag na sa akin doon ay malas, sabi niya. Sapagkat pinagbawal ng mga kapitan na nakasama ko, pinagbawal na sila ay maglasing, sila ay magsugal, sila ay magpapasok ng babae, magpaakyat sa barko nang dahil sa akin. Sabi ko, praise the Lord. Ito po yung mga wala pang 30 na anak ng pastor. Praise God ka ako. Pwede ito, pwede.
Inaalok siya ng $100. Inilalapit na yung baso para uminom siya ng alak, ng beer. Ayaw niya talaga. Pinaninindigan niya. Paano yan pagtanggalin ka? Basta ang mahalaga, masunod ko ang Panginoon. May mga tao pa pala. Kasi alam niyo kung bakit siya matibay. Bandang huli naintindihan ko kung bakit napakatindi niyang manindigan. Naintindihan niya ang prophecy. Ito ngayon ang pinapaintindi ko sa church. Maintindihan nyo, naituro na ng mga rapture, mga ganito, mga tungkol sa scripture. Hindi nyo kayang manindigan kung hindi bukas ang inyong mga mata. Sabi niya, Pastor, kahit anong gawin nila, bukas ang aking mata dahil naintindihan ko ang parating, ang propesiya tungkol sa parating na Diyos. Napakalino ako, magkakaintindihan tayo. Bakit tatay, hindi siya naiintindihan ko. Ito mga tao to, mga weirdo ang paningin niyo, pero pagdating sa scripture, ang dami nilang malalalim na alam. At ito kahit anong tibag nyo sa kanila, hindi nyo sila matitibag. Kung minsan nga sabi, basta ang sabi ko sa kanya, may parating pa, mag-ready ka pa. Kasi hindi pa yan umpisa pa lang. First time pa lang yung sumakay ng barko. At kapag natutulog at itinapon ka sa dagat, huwag kang mag-alala. May submarino na nag-aantay si Lord sa'yo. Kasi seaman Lalong pang tatagan ang iyong sarili. At higit sa lahat, magpapuspos ka sa banal na Spirit. Tingnan natin muna balikan natin yung kwento. So, pinersecute ang church. Nagsaya ang mga religyoso nung pinipersecute ang mga tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. Hindi na po bago yan. Old news na yan. Kaya pag hindi ka pa nape-persecute, magtanong-tanong ka. Baka ikaw ay hindi na, wala ka sa Panginoon. Nasa ibang mundo ka na. Kaya, a true believer will be persecuted. Kaya, you need to know, kasi kami nung nasa mga aming trabaho, na-persecute kami in some way. Hindi kami, ang tawag nga sa amin, mga killjoy. Kasi hindi kami sumasama sa alam namin na magpapalungkot sa Diyos. This is called persecution. Subtle persecution. Ayun, when I say subtle, English, ay ito yung mga hindi nyo mararamdaman agad. Hindi ito yung, Kristiyano ka, papatay ka namin. Hindi po ganun. Ito yung mga unti-unti nila sa schools. Hindi ka na nila isasama sa kanilang mga gimmick. Dahil ikaw ay Kristiyano. Kaya ikaw ngayon ay naninindigan kay Kristo. Kaya tuwang-tuwa ko sa mga kabataan na nagpipreach sa school. Pero alam nyo, dadaan pa sa maraming proseso yun. Dadaan pa, tayong lahat, dadaan sa apoy. The test of fire. Amen? Hanggat hindi tayo dumadaan sa apoy, katulad ng mga dinanas sa mga champion, na katulad ni Santiago, ni Pedro, sa tingin nyo ba, nalungkot ang mga tao nung naputulan siya ng ulo, yung mga tunay na mananampalataya? Naturally, oo. Pero, spiritually, galak na galak. Ang totoong mananampalataya, sinauwi na siya. Si Stephen, si Santiago. Ngayon, ang hinuli naman nila sino? Ang ulo na mismo ng mga apostol, ang leader, si Pedro. Huli natin si Pedro. At alam niyo, pinagbantayan pa, 4x4, 16. At Bartolina, ganun talagang sa katidyang ang galit ni Satanas na hindi maihayag ang salita ng Diyos. Mapigilan ang paglaganap ng pagsaksi ng mga tunay na nakasaksi sa Panginoong Jesus. Napigilan ba niya? Nila? Hindi. Kaya tayo ngayon narito, naghahanda na maranasan din natin yung mga bagay na yon para tayo maging handa makaisa sa Panginoong Jesus. Amen? Hindi man siguro sa ganun na tayo lalagay sa Bartolina, pero yung ating ibang mga kapatiran sa China, sa ibang lugar, ay nakakaranas ng matinding pag-uusig. Ang persecution ay pag-uusig. Tanungin mo sarili mo, nausig ka na ba sa pananampalataya mo? Amen? Amen? Nararanasan mo na ba ito? Ito'y naranasan, walang accepted dito na born again spirit-filled Christian. Lahat ay dadaan sa pag-uusig, hindi pagpupuri ng mundo. Kapag pinupuri ka ng mundo, magtanong ka na. Kasi kung saan ang maraming
kamunduhan, mas maraming tao ang nandun. Sige, mag-concert kayo sa barangay. Ay, tatas namin ang pangalan ni Jesus. Marami ba? Halos ayaw. O dalhin natin si Blackpink, Black Red. Puno agad yun. Pag sa mundo, sandamakmak na tao. Kaya totoo talaga sinabi ng Diyos, maraming mapapahamak. Pero ngayon po, itong ginagawa natin ngayon ay sinasalang na yung talagang gagamitin ng Diyos sa mga huling panahon. Amen ba kayo doon? Kayo ba'y really magpagamit sa Diyos? Nagagamitin kayo ng Diyos, maranasan ninyo ang naranasan ng mga champion. Mga champion na katulad nila, Santiago, ni Juan, ni Pedro. Si Pedro ngayon pinahuli. Akala nila, nung hinuli si Pedro, ay mapipigilan na nila ang paglaganap ng mabuting balita. Hindi lang yun, hinuli si Pedro. Kinadena na, pinabantayan pa ng apat dito, apat dito, apat dito, apat doon. Guardyado, sarado. At isang pinakamakapangyarihang hari ang nandun. Ay, gulong yan! Titigil na yan. Sinong gumagamit sa mga taong ito? Si Satanas. Si Satanas kailangan din niya ng instrumentong tao. At nagkataon itong mga reliyosong Hudyo at si Herodes ay kanyang mga kampon. At yun, ginawa nga nila. Kaya kung hindi kayo nakakaranas pa ng mga persecution sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa inyong komunidad, sa inyong ito pa yung matinding mga mag-persecute sa inyo. Kaya kising-kising ka mo. Yung kaibigan nyo at yung kapamilya nyo, yan pa pwedeng gamitin ng Diyos, mag-persecute sa inyo. Amen? At praise the Lord, pag nararanasan nyo to, pumalang pa kayo, yes, nakakaranas ako. Kaparte ako ng Panginoong Jesus. Ha? Hindi yung wala kayong nararanasan persecution sa inyong buhay. Sabi nga, paulit-ulit na namin naririnig yan. But right now, na-experience nyo nawa. Kasi ang binibuild ng Diyos, remember, ang ating kaluluwa ay mind, will, emotion. Ang ating kaluluwa, yung nabubuhay na nasa atin, ay ang ating pag-iisip, ang ating pagkusa, yung paggawa, yung mind, will, at saka yung emotion. Dapat hindi kayo emotionally busog. Kayo ay dapat busog sa salita ng Diyos. Busog sa salita ng Panginoong Jesus. Kasi kapag busog kayo, hindi kayo masisira at matitinag. Pero pag emotion nyo ang busog na busog, pwede kayong mag-iba. Kasi kung anong nabubusog sa ating kaluluwa, yun ang gagawin ng ating katawan. So brothers and sisters, prepare. Tingnan na natin ulit ito. John 15, verse 18 to 19. So ayun po yung background na John 15 verse 18 to 19. Yung background po nito, tuwang-tuwa sila na inuusig ang nag-uumpisa pa lang na gawain ng Panginoong Jesus. Pakibasa po mga kapatid. If the world ano daw yun? Kung nagagalit ang mundo sa inyo, isipin ninyo, tandaan ninyo na nagalit na yan sa akin noon pa man. Then verse 19. Ayan na. If you were the world would love you because you are not of the world, but I choose you out of the world. Therefore, the world hates you. Malinaw po ba yun? Kung kayo ay sa sanlibutan daw, mamahalin kayo ng mundo. Kaya pag hindi ka nakakaranas pa ngayon, bilang isang mananampalataya sa Panginoon, may problema. Kapag napupuri ka lang ng mundo lagi, may problema. Alamin mo na. Kasi, hindi yan ang mararanasan mo raw sa mundo, sabi ng Panginoong Jesus. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I, sabi ni Jesus, I chose you out of the world, therefore the world hates you. Now, wala pa pong 2,000 years na sinabi ni Jesus ito. Naranasan agad ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Naalala nila ang sinabi ni Jesus na tinuro sa kanila. Bumigay ba sila? Hindi.
Amen? Napigilan ba na ibahagi ng Diyos yung kapangyarihan na salita sa kanila? At nung in-apply nila, bumigay ba ang unang church? Hindi. Lalong nanindigan. Amen? Napakaganda na alam po natin ang utos ng Panginoong Hesus na ito. Dumating man ang pag-uusig, magaling man ang mundo sa inyo, manatili kayong tapat sa mga utos ng Panginoong Hesus. Kasi daraan ka sa pag-uusig. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Ito yung tinatawag ko na pagtsatsagaan ninyong sound doctrines. Hindi ito masarap pakinggan. Lalo na pag narinig yung word, ang salitang hate. Ito yung matinding galit, hate, puot. Masarap ang pakinggan ng salitang ito? Hindi, di ba? Pero ito itunuro ni Jesus para maging handa kayo pag dumating yung puot ng mundo, yung pag-ibig niyang maalala ninyo. Amen? Kasi makukuha ninyo dito yung mga tinatawag na, mamaya bababa ko siya kasi makukuha ninyo yung mga susi kung paano manindigan sa Panginoong Hesus hanggang wakas yung tama at totoong paninindigan. Gusto ba nating magtagumpay sa buhay? Manindigan tayo. Gusto natin na mahalin at sabihin ni Lord na ikaw ay talagang pinili ko? Manindigan tayo. Amen? Now, isa pang verse. James chapter 4 verse 4. Sa James chapter 4 verse 4, sabi rito, hindi, kayo na magbasa nito. Pakibasa po ulit. 1, 2, 3, go! You! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Hallelujah. Lalagyan mo na konting drama. Okay, masaktan ha? Lalagyan mo na konting drama. You! Adulterous people! Ganun ang preaching noon ng mga propeta at mga apostol. Kayo mga taksil! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Kapag nagkikipagkaibigan ka sa mundo, kinakalaban mo ang Diyos. Pero ngayon ang daming bumibigay para lang walang magalit na politiko, makipagkaibigan tayo rito. Pero hindi mo alam, kinakalaban mo na pala ang Diyos. Therefore, sabi nga rito, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Hallelujah. Yan po yung punto nun. Malinaw. Ganyan na ganyan. Kapag ang mga revivalists ang mag-preach niyan, talagang maraming iiyak. Ito po, pag tayo po ay bumibigay sa kahiligan ng sanlibutan, ano man ang kanilang gamitin para sa inyo. Ito, ginamit na ni Herodes ang pinaka-extreme. Pinugutan si Santiago. Pero bumigay ba ang mga tunay mga apostol ng Panginoon? Hindi. Yung mga taga-servants of Yeshua, bibigay ba? Kahit pugutan sila ng ulo para lang hindi sila mamatay sa kanilang paniniwala kay Kristo. Papayag ba kayo? Amen. Desisyonan nyo na yan because we have to be ready. May na-meet akong tao bago ko ituloy. Ang dami ng Word of God. Kaya lang, nung dumating na sa sitwasyon niya, hindi nasa, na-blanco siya. Nakalimutan niya yung Word of God sa kanya. Nagpanic siya. Nung nagpanic siya, dumating ang takot. Kasi nung nasa isang lugar siya, bumabiyahe siya para pumunta sa isang lugar, nanakawan siya, nawala cellphone niya, pera niya. Ngayon, lumapit sa pulis, hindi tinulungan ng pulis, lumapit sa barangay tanod, hindi tinulungan ng barangay tanod. Kunin niyo po ito, tandaan niyo po ito lagi. Nang dahil doon, sa pagpapanin niya, dumating ang takot na baka patayin siya. Kristiyano pala, nalaman ko, born again pala. Kako, yan ang mali. Saan ang iyong kapangyarihan binigay ng Diyos sa iyo? Natural matakot ka. Pero may naging problema. Ito, saan man kayo sa parte ng mundo mapunta? Kapag nagipit kayo sa sitwasyon, nagipit kayo sa lugar ngayon, maghanap kayo ng church. Kung walang may tulong ang pulis at gobyerno,
ang hanapin nyo ay yung mga anak ng Diyos. Sabi ko sa kanya, bakit hindi kayo lumapit sa church? Ay, kung ano. Boom. Ano ang pumasok sa isipan niya? Takot at panic. Na-shock daw siya na walang pera niya. Na wala cellphone niya. Kahon. Hindi niyo ba alam na bilang isang anak ng Diyos, lahat ng yan, kapatid mo yan. Lahat ng building na yan, sa'yo din yan. Pag sa Diyos yan, sa'yo yan. Pag inayawan ka nila, ibig sabihin, may problema ang church na yon. Ginawa ko sa Korea yan. Kaya tinuturo ko, saan man kayo mapadala ng Diyos sa parte ng mundo, if there is a critical problem, run to church. To the people of God. But when I say church, makikita nyo building, natural. Pero hanapin ninyo doon yung pastor. Amen. At nung lumakas na tong taong ito, ang galing-galing niya na magsalita. O kanina, wala kang masalita, puro ka iyak. Kasi, na-shock siya. Kaya in spite of your shock, presence of mind. Kaya sinabi ng Diyos, be alert and be watchful. Nasa iyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita. Ang Holy Spirit nasa atin. If anything comes up, run to the people of God. Amen. Naopera ni Lungko, I run to the people of God. Karapatan ko yun, bilang anak ng Diyos. Sinong gumastos? Ay yung may mga pera. Na mga anak ng Diyos. Kaya pag dumating po yan, don't panic. So naintindihan niyo po, hindi po kayo pupunta sa mundo, tatakbo kayo sa ating amang nasa langit. Sinong gagamitin ng Diyos? Ng ating amang nasa langit? Kung pwede himala, kung pwede yung mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos? Pumalakpak sa Diyos. Matatalo po ang mga pag-uusig kapag tayo ay rooted, tayo po ay nanindigan sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi tayo matitibag, hindi tayo matatalo. Put that in your mind. Sila Pedro, sila Juan, hinuli, sige, hinuli si Pedro. Akala ni Herod, tuwang-tuwa siya. Tapos na ang kulto ni Kristo. Akala niya yon. Kasi pinag-uusapan natin dito ay ang hindi mapigilan Diyos, the unstoppable God. Ang plano ng Diyos, iligtas tayo. Paano kung si Pedro ay natakot? Naku Lord, hindi na kita kilala. Ginaya niya ulit yung dati niyang Pedro. Itong Pedro ito ngayon na hinuli ay isang Spirit-filled Peter. Amen? Puspos ng Espiritu Santo. Naintindihan niyo kung bakit napakalaga maging puspos. Amen po? Para matandaan yung mga itinuro ng Panginoon Jesus na mga nakasulat na. Hindi natin kakayanin ito kung tayong natural at normal. We need the power and the presence of God. Be filled with the Holy Spirit of God. Kaya ito pa. Ito yung favorite verse. Ito nabanggit ng taong ito nung siya ay malakas na. Matthew 24:13. Sa Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bakit sa English? Sa Tagalog, napakababaw ang translation. Sabi rito sa English, but the one who endures, ibig sabihin ng endures, bear suffering for faith in Yeshua. Ibig sabihin, mananatili siyang tapat kahit anumang sitwasyon, kahit kamatayan man yan ang nakaharap sa kanya, hindi niya ipagpapalit si Kristo. Amen? Kailangan daw natin maging handa, equip sa ating isipan. So, kung hindi ka pa na-persecute, hindi ko sabi mag-imbita ka ng persecution, darating talaga yan. Kung totoo kang Kristiyano, kusang dumarating yan, hindi mo na kailangang imbitahan. Kunwari, nag-apply ka ng trabaho. Porma ka, makamundo yung porma ko. Sinabi ko agad, ay Brad, born again ako Yung lumapit sa'yo, biglang, weird to ito. Iiwasan ka nila. Matik yun. Automatic yun. Kapag born again ka, yung iba ayaw makipagkaibigan sa'yo. Na-persecute ka na wala sa oras dahil sa paghahari ni Kristo sa iyong buhay. Amen? Kung kayo puspos at puno ng salita ng Diyos sa inyong kaluluwa, walang lalabas sa inyong bibig, kundi salita ng Diyos.
Malalaman nyo kung anong lumalabas sa inyong bibig. Anong laman ng puso nyo, malalaman nyo. Kung yan pa ay salita ng Diyos. Itong taon ito na na-encounter ko, alam nyo nung nanakawan siya, nilakad niya mula Dao hanggang Ordaneta. 3 days. Yung tuhod niya nanginginig na. Ang tanong ko sa kanya, nung malakas na siya, alam mo pala yung Word of God, bakit hindi mo in-apply? Dahil na-shock siya. Nagpanik siya at natakot siya sa natural na mundo. Kung anong nakikita nyo ngayon, huwag kayong magpanik. It's a test. Amen? Unahin nyo lagi ang Panginoong Jesus. Nagpanik din ang church nung panahon yun na hinuli si Pedro. Sino ba si Pedro? Si Pedro, siya yung head ng church. Amen? Alright. So, hinuli si Pedro. Anong ginawa ng church? Tingnan natin sa kwento. Sa verse 5. Ay, nagtipon sila. Nagmukbang. Hindi po. Hindi sila nagmukbang. Sila po ay the prayers of believer. They pray. Nanalangin ang mga mananampalataya. Nagkatipon sila para manalangin. Ano ang dapat ginagawa pag nagkakatipon? Manalangin. Mag-fellowship, manalangin, pag-usapan, ipanalangin ang actual na sitwasyon. Yan pang gagawin natin. Amen? Sabi rito, and they gathered to pray. Because may crisis, di ba? May crisis ba? Anong gagawin pag may crisis? Mag-pray. Amen? Hindi mag-panic. Yung tao nag-panic, hindi niya. Sa panic niya, nalakad niya ang Dao hanggang Ordaneta. Sino sa inyo gusto maglakad sa kalayo? 3 days niyang nilakad. At ang balak niya lakad na alaminos pa. Okay ka lang. Okay ka lang. Wala na pera. Wala siyang cellphone. Kasi yung cellphone nga lang daw niya, hindi pa touchscreen, analog. Ibig sabihin, old school na tao. Now, when we gather, pag nag-ipon, anong dapat buksan ng Holy Spirit sa'yo? Yung mga mata, spiritual eyes and spiritual ears. At anong dapat gawin? To pray. Amen. Not to panic. When you panic, pag ganyan yung pananaw, hindi pa kayo nape-persecute. Hallelujah. You need to begin to pray. You pray. At nung nanalangin sila, dinisappoint ba sila ng Diyos? No! Si Lord pa nga ang nagpatakas ng bilanggo. Dapat hulihin si Lord Sa batas ng tao, siya pa yung nagpuga ng isang tinutukoy sa mundo na pugante. Yeah, tinan mo katabi yun. Kayo mga pugante. Kayo yung dapat ibilanggo ng mundong ito. Pero si Lord, hindi. Nagre-rescue siya. Nagpapatakas siya. Nagpapatakas siya ng mga ibinibilanggo sa mundo. Kayo ba, isa sa mga naitakas ni Lord? Kayo ba, isa sa mga nailabas ni Lord sa mga partulina ninyo? Na dapat karapat dapat sa inyo. Kaya lang si Lord, nagtatakas ng tao. Amen? Nandito ka sa Panginoon, I'm telling you, you have to open your eyes kasi ganyan yung mga makamundo. Ang nakikita nila ay yung literal. Hindi na nakikita yung spiritual. So nung nagpipray, nagkaroon ng supernatural. Sino nagising kay Pedro? Yung gwardiya? Hindi. Anghel. At tingnan nyo this is something we should grasp and learn. Pwede pala tayong hawakan, mahipuin ng anghel. Kasi, Pedro, gising. Siguro masasakot ni Pedro. Ang katakor niya, hindi tapos nakakadena, tapos may gwardiya pang nakabantay. Hindi na to mission impossible. Sa Lord, walang mission impossible. Hindi niya na kailangan ipadala si Tom Cruise. Pinadala niya ang isang anghel. Pedro, gising. Pedro, isuot mo yan. Magchinelas ka. Kumpleto. Sasunod ka sa akin. Ilang gate ang dinaanan? 2. Isang gate. Tapos bawat gate may gwardiya. These are very difficult and impossible sa isang normal na tao. Are you still living normally? You have a problem. We now have to live a lifestyle of supernatural. Gusto nating maranasan ang mga supernatural, we have to be persecuted as well. Pag walang persecution, no supernatural. Amen? Gising-gising kayo mabuti rito. Akala nyo kasi, may himala kapag ikaw ay
inaapi na ng mundo. Yung inaawit nun mapapanad ang mga inaapi sapagkat si El Shaddai ang kakapi. Pag si Kristo na nasa iyong inaapi, sigurado may gagawin ang Panginoon Hesus sa buhay mo. There will be supernatural. Kahit anong kulong ng mundo, hindi ka nila makulong-kulong. Bakit? Kamatayan nga, hindi niya mapatay-patay ang Panginoong Hesus Yun ang ating tagumpay sa presensya at sa paghahari ng Panginoong Hesus sa atin. Kayo ba ay kayang patayin pa? Physically, yes, but spiritually, no. Sabi kasi nitong tao to, natatakot ako kasi baka patayin ako. Akala ko, okay lang yan, sir. Kami gustong-gusto nang mamatay. Bakit? Oras na namatay ka sa Panginoon, saan ka pupulutin? Sa kaharian ng Panginoon. Amen. Exciting yun. That's the most exciting part. Si Pedro, ito pa si Pedro pati si Pedro na puspos ng Holy Spirit, pero sa sitwasyon niya yun, pati si Pedro pumasok yung pagka-natural niya. Totoo kaya itong nangyayari ito? Even in our lives, pwede mangyari na magduda ka sa iyong pananampalataya. Kasi siya ay nasa isang napakahirap na kalagayan. Ay, naku po. Paano na to, Lord? Paano na ako mag-preach? Kinulong na ako. Paano nila ako i-rescue dito? Yung mga duwag din yun. Yung mga Kristiyanong yun, mga duwag. Kaya ang pinadala ni Lord, anghel. Kahit si Pedro nung nilalabas na, hindi pa niya ma-realize na siya talaga ay nililigtas. Pero, kayo hindi niyo pa na-realize, pero may ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Hindi niyo lang na-realize, may ginagawa na sa spiritual realm para sa inyong buhay. Let alone magpadala si Lord ng anghel. Do you think I am shaken? No, I'm not. I know the truth, and I live by the truth. I will not die, because the truth never dies. Amen? Lahat tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Claim that. Huwag kayong matakot. Disappointing. Ito paano? Hindi lang si Pedro. Si Pedro na kasi. Siya na nga Si Pedro na nga, hindi pa maniwala sa ginagawa ng anghel. Hanggang sa totoo, nasa labas na pala ako. I praise the Lord, at least sa ating pagdududa, tinutulungan tayo ng Diyos. Dahil alam niya na ang ating mga laman na ito ay marupok, mahina. Pero kapag ikaw ay spiritually awake, kung minsan, di ba, pagkatapos sa church, energize ka ngayon, naramdaman mo kasi pagkilos ng Diyos. Paglabas mo, balik ka sa problema mo at nakakatakot na sitwasyon. But take heart, brothers and sisters. Nangyayari talaga yan naturally. Don't panic in your mind. Ang kinin mo ang pangako ng Panginoong Jesus. Ito ngayon, nailabas si Pedro, kumatok. Kasi pumunta siya sa bahay ni John Mark, isang kabataan na naging kasama ni Paul at ni Silas sa pagmimisyon. Pumunta siya na kina John Mark sa bahay nila. Tumatok siya. Aba, nagpipray sila doon, di ba? Ano pinagpipray nila? Lord, ingatan niyo po si Pedro. Panginoon, iligtas niyo po siya sa kapahamakan. Nagpapasti kami, umiyak kami. Ang ganda ng panalangin nila. Nung kumatok yung sagot ng panalangin, sinaraduhan nila. Binuksan. Ay, may pumunta doon Dalaginting. Siguro si Dalaginting nag-text. Hindi siya nagpipray. Kasi siya lumabas Nung lumabas siya, nakita niya, narinig niya, tinig ni Pedro yun Excited siya, di ba? Ayon sa kwento. Sinabi niya doon, sinabi pa ng mga tao doon, oy, naluloko ka lang. Nahihibang ka. Pati yung mga nananalangin, hindi pala nag-expect na sagutin ng Diyos yung panalangin. Kunin yung katotohanan dito. Nagpipray tayo. Andiyan na yung sagot, hindi ka makapaniwalang yun yung sagot. Kung minsan, nagpipray tayo, hindi tayo nag-expect. Amen. Ayan na, kumakatok na si Pedro doon. Nung binuksan nila, ay si Pedro, sinaraduhan pa ng babae. Ay, andiyan Anghel ni Pedro yan. At saka nung talaga nagpumili si Pedro, oy, ako to, papasukin niyo ko, baka mahuli ulit ako dito. Ay, nabuksan. At nung si Pedro nakapasok, ano nangyari? Nasagot ang prayer nila. Prayers, the answer to our prayer sometimes comes in a supernatural way. Amen? Maniwala ka lang. Magtiwala sa Panginoong Jesus. Kasi, alam niyo ba kung bakit napakamakapangyarihan ang prayer? Mag-expect kang tutugunin ng Diyos yung panalangin mo. Amen?
Sino sa inyo may mga prayer dito na sa tingin nyo hindi pa natutugon? Expect the answer. Ang problema, baka hindi ka nag-expect at pag dumating, sasaraduhan mo pa. Ito ba yung sagot? According to the Bible, prayer is a powerful weapon that can be used by anyone who loves God and knows Jesus Christ. Some say that prayer is the greatest weapon of all. Amen? And it can move God. See, the prayer can move God. Sino pa ang makakapagpagalaw sa Diyos? Your prayer. Sasayangin nyo ba yan? Sabi nung lalaki, ako'y nananalangin. Sabi ka sa kanya, o di tinugon na panalangin mo. Hindi anghel pinadala, ako. Tatakot pa nga siya, baka daw kidnapping ko siya at kunin ko yung mga internal organ niya. So sabi ko sa kanya, interrogasyon eh. O, ito ID ko. Media. Uminom ka ba? Napapabahay ka ba? Nasusugal ka ba? Hindi. Born again po ako. Anong klase? Doon na siya lumakas nung nalaman niya na tinugon yung panalangin niya at ang pinadala, ako. Nakita ko sa gilid na mamatay-matay na. Dinaanan ko kasi ang init. Binalikan ko kamo. Boss, okay ka lang? Yung pala, 3 days na siyang naglalakad mula daw hanggang Ordaneta. 3 days, 3 nights. May mga mababae na nagbigay nila ng pagkain. Kaya kung minsan, hindi mo nga kilala kung sino yun. Pero, kako, hindi mo kailangan eh. Maging tao ka na lang. May mamamatay-matay na, baka tulungan mo dali sa pulis. O kung saan mang pwede makatulong sa kanya. Eh nagkataon, born again pala. O sermon, inabot niya. Praise the Lord. Kaya, sometime in your life, darating na, when you pray, it moves God. At sino gagamitin ng Diyos ay ipapadala? Ikaw, tayo. Or, tayo yung mga kailangan may ipapadala ang Diyos. Amen? Maging totoo tayo sa Diyos. So the prayers of believers, huwag tayo gumaya doon sa mga nagpipray lang na nung dumating na si Pedro ay sinaraduhan. Pedro, anyani, ganito. So prayer is a privilege that can draw people closer to God and help them see His kingdom come to the earth. Ito rin, pag nagpipray ka, alam niyo pag nagpipray kayo, it will infuse the armor of God. Ibig sabihin, you will be protected quick, immediately. Wala itong limitasyon ng panalangin. Prayer has no limitation. At ang maganda po nito, hindi niya kailangan ng wifi at kuryente. Prayer is a long-range weapon that can be launched from great distance. Wala itong limitasyon. At kapag kayo nagpipray, mai-ready kayo ng Diyos sa kanyang muling pagpabalik. Keep praying, brothers and sisters. Mag-pray kayo na mag-pray kasi pabalik ng Panginoon. Yun ang inaantay niya. Ano pang pinagpipray ng mga believers ngayon? Maranatha. Dumating ka na nawa, Panginoong Jesus. Alam niyo, kung na-encounter yung tao ito, talagang sabi ko, ang akala daw niya kasi sa kanilang church lang, mali ka kung turo ng pastor mo. Sino pastor mo? Ang tinuturo kasi, kapag Kristiyano, ay hindi ka pwede lumapit sa iba. Yun ang maling turo. Kapag yan ay mga church na yan, puntahan ninyo. Karapatan nyo yun bilang anak ng Diyos. We are being taught by God to have a kingdom mindset. Hindi nila kayo pwedeng ayawan. Pag kayo may alam sa inyong karapatan maging bilang anak ng Diyos, hindi nila kayo mapipigilan. Amen? Sabi ko sa kanya, sino nagturo sa'yo ng ganyan? Kapag ikaw anak ng Diyos, lahat na nagsasabing anak sila ng Diyos, may karapatan ka doon. Wala makakapigil sa'yo. Pray ako ng pray. Talaga yung iyak ng mata, 60 years old na eh. Mahigit. Iyak ng iyak. Pero nung na-receive niya yung energy na naibahagi, ibig sabihin, na-impart mo sa kanya yung lakas na mula sa Diyos. Aba, mag-preach lang. Kapag siya to, dapat nag-preach ka sa daan.
Ang tanong ko sa kanya, ano sa tingin mong ginawa ng Diyos? Bakit ka pinahintulutan sa iyo yun? Para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Marami sa church na ito ay dapat makaranas pa ng kabutihan ng Diyos. Maglalagay ang sitwasyon ng Panginoon para ngayon ma-appreciate mo ang mga binibigay niya mga aral at turo sa iyo. Kasi kung minsan, ang dami na naming alam, mag-preach ka na sa labas. Amen? Umabot ka na ng kaluluwa, ay, ang lahat ay ipipreach si Pastor. Ay, praise the Lord noong man. Preach ka at paway. Naiintindihan niyo ba? Kasi pagpunta rito linggo, ay, ang taklatan, ay, ano siya, manligo ta. No, gagamitan mo paway. Hindi yung katulad nun, nagpanik, natakot, na-shock. Masisyak ka talaga sa labas. Pero bilang anak ng Diyos, karapatan mo yan. Punta ka sa isang church. Katok ka. Pag may problema, punta ka doon. Pastor, tinakuli unya. Alam niyo ang reaksyon ng isang pastor din? Scammer mo. Ha? Tingin niya sa'yo, scammer, ikaw naman tingin mo sa kanya, false prophet. Pero nag-pray kayo di ba? Nag-pray kayo. Kaya pag nag-pray kayo, expect that God has answered that prayer. Amen? O, tingnan natin. Matthew 6 verse 6. Wake up, brothers. Kasi gagamitin pa kayo ng Diyos. Kaya nga, binawasan kayo para maging content, magamit kayo ng Panginoong Jesus. Matthew 6 verse 6. It's time for you to bear fruits. Ano sabi dito? But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. O sino ba gusto ng reward? Pumalakpak sa Diyos. Amen. Huwag kayong masyak, huwag kayong magpanik, huwag kayong matakot. Pray. Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6 sabi rito. Bakit tayo nagpipray? Ayan, kunin nyo ito intindihin nyo mabuti ito. Bakit tayo nagpipray? Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Kung wala ng pananampalataya, imposible malugod ang Diyos. Because anyone who comes to God, who comes to Him, must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Paliwanag ko mabuti. Kaya kayo nagpipray kasi naniniwala tayo na may Diyos. Amen. Kapag hindi ka nagpipray, ibig sabihin nagdududa ka na may Diyos. Naintindihan niyo ba ko sabihin? Kapag hindi ka nagpipray, ibig sabihin nagdududa ka na may Diyos. Pero kapag pray ka ng pray, naniniwala ka na may Diyos. Dahil anyone who comes to Him must believe that He exists. Patay na mga atheista. And that when you pray, He rewards those who earnestly seek Him. Dapat talaga magsumikap kang hanapin at manalangin sa Diyos. Amen? So pray ng pray, di ba? Marami bang dapat ipag-pray? Sinong mga walang ipag-pray? Dapat lagi kang nag-pray. Meron pa isang verse sa pagdating sa prayer. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Ito na yung sinabi kanina na the greatest weapon is prayer. Second Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Basahin ko na lang. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Yung atin daw mga panlaban ay hindi katulad sa mga armas o panlaban ng sanlibutan. On the contrary, they have divine power. Ibang version to. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. Alam niyo yung strongholds, brothers and sisters? Strongholds, ito yung mga
pampalakas or mga nilagay na mga pampalakas ng kalaban. Ano mga strongholds sa iyong buhay? Spiritually, tingnan natin strongholds. When you pray, kasi when you pray, masisira yung mga strongholds ng mga kalaban at specifically sa personal mong buhay. Halimbawa, mahilig ka pa rin, born again ka na, mahilig ka pa rin uminom ng alak, ng alak. At gusto mo pa rin maglasing. Okay. Yun ay, ngayon hindi ka makalaya-laya. Pero ikaw ay tumanggap na kay Kristo. Lalaya ka sandali, babalik ka ulit. Lalaya ka ulit, babalik ka ulit. May tinatawag na stronghold. Ang problema nun, sabi ng Panginoon, sabi ng iba, magpa-deliver ka, deliverance. Actually, you just need to pray. When you pray with faith, Lord, palayain mo ako sa pagkaalipin kong ito. Sasabihin ko sa inyo, lalaya ka. Sa buhay ko, bilang isang Kristiyano nun, mayroon pang mga strongholds ang kalaban. May mga strongholds. Anong ginawa ko? Nagpa-deliver pa ako? Nagpa-tumba-tumba pa ako? Hindi. Ipinalangin ko ng may taimtim sa Diyos, palayain mo ako dito, O Diyos, sa kasalanan ito kasi hindi ako makalaya-laya, pabalik-balik. Gusto ko gawin ang gusto mo, pero bakit ako napapabalik sa kasalanan ito? Anong ginawa ko? Nag-pray. Sino kinausap ko? Ang Diyos. Halimbawa, lalaki ka, mahilig ka manood ng mga malalaswang panoorin. Ayaw mo ngayon, mamaya babalik ka ulit. Ayaw mo na ngayon, malulungkot ka, ginawa mo yung kasalanan, babalik ka ulit. Alam mo problema doon? You just need to sincerely pray kasi yun ang the greatest weapon. It means na when you pray sa Diyos, kaya kang palayain ng Diyos. Amen? That's it. That's the problem sa maraming Kristiyano. Masasaktan talaga sila sa mga tunay na sermon kasi marami silang supply. Hindi sila makalaya-laya. Kasi mayroong tinatawag na strongholds. But sabi rito sa 2 Corinthians 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Tingnan niyo mabuti. New Year's resolution upon New Year's resolution upon New Year's resolution, tatagal ng konti, balik ka ulit sa masamang gawin. Because you do not sincerely pray. When you pray with faith, lalaya ka. Nakalaya ako sa mga tanikalang ito, mga strongholds. Sino nagtanim? Si Satan. Sino nagpatanim? Ikaw. Tayo. Alright. Kapag hindi ka lumalaya sa paninirampuri, sa chismis, o sa mga masasamang gawain, that is a stronghold in your life. Brothers and sisters, pray na makalaya ka sa mga bagay na ito. Hindi ka makalaya sa pagkaingit, pagkapuot, pagkagalit, pagkahinanakit. Brothers and sisters, you need to pray. Sino ba ang mananagot dyan? Ang ikaw mismo yung kaluluwa mo. Kasi ang nagtatanim niyan, hindi ikaw. Si Satanas magtatanim. Siya yung magtatanim ng fortress. Kaya tinawag dito na warfare. Ito ay giyera. Ito ay laban ng iyo sa loob mo mismo. Pag ang panalangin at salita ng Diyos pinapapasok mo, malilinis ang iyong kaluluwa. Pero kapag makamundo, music dito, panood dito, mga uso dito, uso doon, magiging marumi ang kaluluwa mo. Magkakaroon ng stronghold si Satanas at magkakaroon ng away sa loob ng iyong katawan. Amen. That's it. Ano lang kailangan? Manalangin ka. Ikaw mismo yung mag-resist. Kasi naranasan ko yan. Panginoon, nagigilty ako. Nagawa ko ulit. Sorry, Lord, ha? Adi, okay na naman. Diyan. Natisa na naman. Natali na naman. Niyakap ko na naman yung basura. Mamaya, nabitiw, umalis na yung basura. Guilty ka na naman. Lord, papapatawad pa ba ako? Ang dumi-dumi ko. O di, yun ang drama ng buhay. Pinatawad ka na naman ni Lord. One way, Jesus! Sigaw ka na naman. Yes! Maya-maya, natisan ka na naman doon. Niyakap mo na naman. So, ang nangyayari sa buhay mo, balik. Kasi wala kang
sabi dito, wala kang desisyon. Ayaw mong lumaya. Ikaw yung nagpapabiktima ng sarili mo. Kaya dito nga, binigay ni Lord yung prayer na hindi kailangan ng kuryente at wifi. You need to decide, brothers and sisters, na gusto mo ba talaga lumaya? Ano masabi ng Panginoon Jesus? You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya lang nangyayari, tinampot mo ulit yung kadena, yung takar-takar mo na Yun ang nangyayari sa marami pong Kristiyano. Even though they claim to be born again. And take note, hindi lang po kayo ang biktima niyan, maging pastor. Why? We need to be, our mind should be filled with the words of Jesus Christ. Not by intellectual people, not preachers. We have to be filled with the teachings of Jesus Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya sabi ko, I don't recommend any church. I recommend you to go to Jesus. I don't recommend any preacher. I don't recommend myself. I recommend you to talk to Jesus. Amen. Hallelujah. So nasa ating yung kapangyarihan. Kasi magigilty ka talaga pag ginawa mo ulit yung kasalanan na hindi ka makalaya-laya. Tapos, sasabihin sa tanas, naisahan ka, Di, guilty ka, lalapit ka kay Kristo, palalayain ka na naman ni Jesus. Mamaya, babalik ka na naman sa dating gawin, labas, pasok. Para kang alon ng dagat. Anong sabi ni Santiago dyan? Huwag kang umasa ng mabuti na magmumula sa Diyos. Ikaw ay taong pabago-bago ang isip. Sa totoo lang, sa mga naririnig ko, brothers and sisters, napakahirap talaga. Totoo yung sinabi ni Jesus. Tandaan niyo po ito. Sa mga mayayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit sinabi ni Jesus yun? Alamin ninyo. Napakahirap sa mga mayayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung tayo ng mga nakakarinig na ng salita ng Diyos ay ang hirap pang makapasok. Sikapin daw natin na makapasok sa makipot na hintuan. Kailangan natin saliwain ang mga preachings ng Panginoong Jesus kasi ito yung magpapalaya, magpapalakas, at magpapala sa atin. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So when you pray, may mga prayer tayo, expect. Kasi Jesus is unlimited. Walang imposible sa Diyos. At ito nga yung pagpapanalangin natin sa Kanya lagi. Not based on emotion, based on faith. Naparating si Lord na nanalangin ka na Lord, huwag mo po kalimutan na Lord, dumating ka nawa, kunin mo na kami sa mundo ito. Kasi alam nyo yung iyak ng taong yun, ang dami ko nilapitan, wala mo nang tumulong sa akin. Sabi ko, ano expect mo sa mundo mababait? Saan ka to? Pag yan ang expectation mo sa mundo, madi-disappoint ka. Nanalangin naman ako. O, di yun ang expectin mo, yung panalangin mo. Kaya, alam nyo, ako mismo sinesermonan ko sarili ko. Pag yung mga ganon, encourage with correction. Mali. In-apply mo sana. Bakit kaya hindi ko malang naalalang lumapit sa mga church? Kasi binulag ka ng yung takot. Kaya wag po kayong matatakot. Brothers and sisters, wag kayong matakot. Dumating man ang mga panahon na nakakatakot ang sitwasyon, nadidisappoint kayo, believe me, enjoy it. Pray. Kasi mararanasan nyo ngayon. Sino ba hindi ko naman sinasabi Hindi ko naman sinasabi na gusto kong makulong para magpadala si Lord ng anghel. Hindi ginusto ni Pedro yun, ha? O kasi hindi yun, baka mamaya, literally yun naman. Ibig sabihin, pag may sitwasyon na nailagay ka sa paninindigan mo sa Panginoon, nailagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo yun gusto, at ito dahil sa pagsunod mo sa Panginoon Jesus, enjoyin mo yun. Kasi merong supernatural na gagawin si Lord kapag ikaw ay talagang nananalangin, umaasa sa Kanya. I believe one day
Wala nang church dito. Kulang eh. But the point, the most important thing, brothers and sisters, is totoo bang mga Kristiyano ito? Amen? Huwag nyo hanapin ang dami ng tao. Ang hanapin ninyo ay yung mga taong sumusunod sa Panginoong Jesus. Kasi napakadali magiging Kristiyano. Pero hindi po madali maging tagasunod ng Panginoong Jesus. Pero madali magsabing, ako ay Kristiyano. May kakwarto ako. Ang sarap ng higa-higa ko sa dorm namin, sabi niya. Iniyaya siya ganyan. Born again ako, sabi niya. Hindi napabangon ako. Born again ka? At tuwa naman kasi born again daw siya. Paano maniwalang born again? Ilasing ko. Kakwarto ko pa. Alam niyo ginawa ko? Nagkuha ko yung Biblia. Ito born again ka pala eh. Magbasa ka mabuti At manalangin ka para wala akong panagutan sa'yo. Ay, akala paing to. Nakakaupo siya ng 6 na lata ng beer. Gabi-gabi. Born again ka? Hindi yan ang sinabi. Pero hindi ko na tinuloy. Sabi ko, ito, Biblia. May extra ko. Kaya lagi ako may extra Biblia. Ito, magbasa ka, manalangin ka. Mukhang naligaw ata yung pagka-born again mo. Tinawag mo. Pinagmalaki mo pa. Kaya yung mga tao tuloy sa paligid, hindi naniniwala sa born again. Kasi akala nila relihiyon ang born again. Kaya ingat tayo sa ating kilos. Kasi tayo yung panunurat, born again tayo. Okay doon. Problema. But when you come to a situation like this, mag-pray. Practice, pray. Amen po? Ano mang sitwasyon nyo ngayon, hindi ko alam. Alam ni Lord, kaya tinuturo niya sa inyo to. Kasi, bago pa nabuo ito, nangyari ito, encounter ko sa mga taong ganito. For this, para ipabot ko sa inyo, pag may papayuhan kayo, meron kayong i-reach out ng tao, sabihin nyo sa kanila kung anong nalalaman natin dito. The greatest and the most powerful weapon, hindi nuclear bomb, your prayer. Mapapagalaw mo ang Diyos. Now, lastly, hindi pa pala, meron pa. Kaya pag nag-pray kayo, Mark 11:24, paunin nyo to paunin natin to. Ako nag-pray. Pero actually, hindi pa, nung pag ikay nanindigan, brothers and sisters sa Panginoon, sa tingin nyo, di-disappoint ka ng Panginoon? No. Nakita ko na kung gaano sila karami. Sabi ko na, Lord, bahala ka sa kanila. Gaano sa karami, ilalagay ng Diyos para sila ay maligtas. Mark 11:24. Ano yung sinabi po dyan? Therefore, I tell you, sabi ni Jesus, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen? So pag nag-pray ka ngayon, expect mo. Halimbawa, nag-pray ka, Lord, gusto ko po maging bilyonaryo. Sasabihin ni Lord, kaya mo kaya? Baka hindi ka na makalabas. But if your heart is right, God will give it. Sila Daniel, yung mga propeta, sila Joseph, hindi nila pinanalangin yun. Sumunod lang sila sa plano at kalooban ng Diyos. Naging mahalaga pa sa kanila mga yun? Hindi. Wala pong sa mga tunay na anak ng Diyos, yan po ay ordinaryong bagay na lang. Ang kayamanan, hindi na yan pinoproblema. Sumunod ka lang sa kalooban ng Panginoon. Amen? Now, isa pang verse bago ko tumalo sa pinakahuli. 1 Thessalonians 5:16-18. Ito yung pin-reach last time. Rejoice always. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16-18. Sabi rito, sa sitwasyon, rejoice always. Amen? Kaya yung mamang yun, yung iyak niya, naging kagalakan sa kanya. Pero pinagdusan muna siya ng Diyos ng 3 araw. Ay, lakarin mo pa naman Urdaneta hanggang Dao. Ay, Dao hanggang Urdaneta. Tapos, hindi pa siya nag-shortcut. Nag-alapus siya. Kaya kung may shortcut dito sa Camili, ma-plus. Okay? Kasi hindi niya alam ang daan. Taga-Laguna po na tao yan. Ninakawan sa Dao. So,
Wala siyang pera, wala siyang makontak. Kako, kawawa ka naman. Buti na lang, nakontak mo si Lord. Pinadala siya ni Santa Fe. Kako, salamat Lord, ha? May sasakyan. Pinadalahan siya ng sasakyan ni Lord. Kako, baka gusto mo pang kumain. Alright. Rejoice always. Always rejoice. Anumang sitwasyon, mag-alala ka sa Panginoon. Amen? Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kanino ang kalooban ito? Kalooban ng Panginoong Hesus para sa iyo. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Sabihin mo, for me. Para sa iyo yan. Hallelujah. Huwag niyo sabihin, mayroon nga kinikwento si sister wife ko. Engineer siya ngayon. Babae, di ba? Babae yung engineer. Nagtrabaho sa pinyahan, nag-asawa ng maaga, mahirap ang buhay. Pero 5 anak niya ngayon ay mga doktor, architect. Kaya pag nagkwento siya, encouragement. Pero ang sinasabi ko sa inyo rito, masigit po sa encouragement. This is forever. Amen. Kaya huwag niyo sabihin na mahirap lang kami, ganito kami. Mas gusto ng Diyos na ikaw talaga ay mahirap na lumalapit sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos na nagmamalaki tayong lumalapit sa Diyos. Amen po? Ayan, lastly, so ano ba naranasan ngayon sa pag-uusig sa church? Kasi nga, hindi mapigilan ang Diyos. Lastly, verse 7 and verses 23, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. O, ito ngayon. Ang kapangyarihan ng Diyos, paano naranasan ni Pedro? Kasi si Pedro, nakulong na ako, wala na magpipreach, bahala ka na Lord, kunin mo na ako. Hindi. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpadala ng Diyos ng anghel. Pinadala ng Lord, patakasin natin si Pedro. May nagawa ba yung mga gwardiya doon? Wala. None. Actually, kawawa pa nga sila eh. Verse 7, sabi dito, and behold, an angel of the Lord stood next to him, and light shone in the cell, nagliwanag ang cell, and he struck Peter on the side and woke him, saying, get up quickly, and the chains fell off his hands. Ang ganda ng ginawa. Nasa dilim si Pedro. Nasa punto na nang wala ng pag-asa. Nasa punto na hirap na siya, at pati physical niyang katawan ay halos wala nang magawa. Pero biglang may tumayong anghel. Hindi kumatok yung anghel sa mga gwardya at nagsiga-siga doon na parang yung mga pelikula. Tumayo doon. At ginising si Pedro. That's how God works. Kung may plano ang Diyos, walang makakapigil. At hindi lang yun, madilim, biglang nagliwanag. Madilim man ang iyong sitwasyon ngayon. Kapag nananalangin, ang mga kapatiran para sa iyo, may mangyayari napakagandang himala karanasan mo sa Diyos. Amen. Napakalaga po magpanalanginan. We pray for you always. Ipag-pray na rin po ako. You have to pray for each other, brothers and sisters. Ito yung resulta ng prayer. The power of God. Amen? The power of God. When we pray, God moves and His power is displayed. Amen? Makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Sino bang ayaw makaranas nito? Ay ako, gustong-gusto ko to. Kaya lang, dadaan ng proseso, hindi po madali. Mapipersecute ka at magpipray ka na magpipray, saka gagalaw at maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At ito pa, meron din. Huwag kayong matakot sa mga tao na akala mo sila yung makapangyarihan. O ito, naranasan niya bigla ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kay Pedro, pagpapalaya. Ito naman isa, si Herodes ay pagpaparusa. Si Herodes, nagdamit siya ng pagkaganda-ganda niyang damit, at nung pinupuri siya ng mga tao, ay ang Diyos ang nagsasalita sa mga tao. Sabi naman ni Herodes, Diyos ako. Pinatay siya ng Diyos. At hindi pa siya umabot sa kanyang libingan, inuod na siya agad. Mahirap makipaglaro sa makapangyarihang
Diyos. Brothers and sisters, the power of God is very strong. The power of protection, ito, papaspasan ko na lang. When we pray to God, His power and protection is there. Amen? Tingnan natin dito. Psalms 37 verse 12 to 15. Namnamin niyo ulit ito. Iuwi niyo ito. Paunin niyo saan kayo pumunta. Huwag kayo uuwi na hindi busog sa salita ng Diyos. Psalms 37 verses 12 to 15. The wicked plots against the righteous and gnashes his teeth at him. Naintindihan niyo ibig sabihin ng gnashes his teeth? Ibig sabihin, magpaplano sila ng masama sa iyo dahil galit na galit sila sa iyo. Verse 13. But the Lord laughs at the wicked, for He sees that His day is coming. Anong ginawa ni Herod? Nung pinasipin na si Santiago, di ba tuwang-tuwa sila na napapatay yung mga apostol? Anong nangyari kay Herod ngayon? Hindi pa siya bumabagsak, inuod na. Grabe ang hatol ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos ay kakampi mo, sabi niya, sino ang laban sa iyo? So, but the Lord laughs at the wicked. Natatawa lang ang Diyos sa mga ginagawa. Akala na feeling Diyos sila, pero wala pala silang kwenta. Tinatawanan lang sila ng Diyos. Verse 14. The wicked draw the sword and bend their bows to bring down the poor and needy, to slay those whose way are upright. Wala silang inisip kundi apihin ang mga mahihirap, maliitin, alipustahin at kawawain. Pero yan ang trabaho ng mga wicked. Kaya po, alam niyo po, nawa sa munting church, wala pong tinatanging may pera, may kaya. Dapat po, kung pwede, kausapin yung isa't isa. Huwag lang kayo mamili kung sinong gusto nyo kausapin. Kasi may narinig ako hindi po maganda. Ito po yung hindi maganda. Sila-sila lang kasi, nung nandyan ako, hindi nila ako kinakausap. Sila-sila lang kasi may pera sila, kami mahirap. Kaksalit ng church na ito, nangyayari pa to. Ang liit! Huwag pong ganun. Amen po? Hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Huwag natin sabihin na, kawanira, huwag po. Dapat po, mahalin po, matuto tayong mag-fellowship sa isa't isa. Walang division. Yan, magagaling po ang Diyos. Then, verse 15. Their sword shall enter their own heart, and their bow shall be broken. Hindi sila magtatagumpay. Mga plano nila babagsak din sa kanilang mismong harapan. Yun ang nangyari kay Herod. Amen? Nahatulan siya ng Diyos. Ano bang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? We pray. Pray. Ito, politika. Politika. Daniel 2 verse 21. Yan. Akala natin, tayo yung nagboto sa kanila. Parang ganon. Tingnan natin kung sino ba talaga ang in charge. Kaya makurap man yan o hindi, may naglagay dyan. Ayan po, makibasa. He changes times and seasons. Ang Diyos po yan. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Sino na naglalagay ng mga yan? Ang Diyos. Kaya kung si Rizal na nakaupo, hindi si Rizal may gusto dyan. Nilagay siya ng Diyos. Lahat ng mga nakaupo na may power, nilagay sila ng Diyos. Hindi tayo ginamit lang para pumoto, pero actually ang Diyos ang mag-aalis, siya rin naglalagay. O si Herodes niya, sino papalit doon? Inuod Hallelujah. O meron pa. Romans 13 verses 1 to 2. Kaya paglalapit kami sa mga mayor, ipapaalala namin ito. Oy, ang naglagay sa iyo ng Diyos. Mamaya, may illustration akong huli. Romans 13 verse 1. Basa. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Amen.
Sino may pera sa inyo? Papel ha, papel. Labas nyo. Hindi ko ipapalag na nyo mag-umita. Tatakot kayo ha. Gusto ko yung blue. Hindi, labas nyo. At may babasahin kayo sa pera. Yan. May babasahin kayo dyan sa pera. Sa perang papel, 20. Pinakabalik natin na pera. Na papel. 20. Ano po nakasulat dyan sa ibaba ng Republika ng Pilipinas? Hindi, may nakasulat dyan. Basahin nyo mabuti. Siya, Brother Bigo, lakasan mo nga. Pinagpala ang bayan na ayon sa iyong Panginoon. Amen! Ano daw? Pinagpala Bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Pero inagpay sa pera ninyo, pag-aari ng Diyos yan. Amen? Malinaw? Ang dami na natin hinawak ang pera, pero hindi natin alam na pati yung pera, nandyan ang Diyos. Nagising-gising na kayo. Mamaya ilaglag nyo dito. Hallelujah! So nakita ninyo na kahit sa pera, naghahari ang Diyos. Lahat ng mga nasa posisyon, naghahari dyan ay ang Diyos. Brothers and sisters, sino makapangyarihan ngayon? Ang Diyos! Hallelujah! So, today, my brothers and sisters, alam nyo na walang inilagay ang Diyos dyan na hindi niya alam. Maging presidente, maging gobernador, maging mayor, congressman, senador, barangay tanod, SK kagawad, SK chairman, lahat yan ay inilagay ng Diyos. Kami mismo ay inilagay mismo rin ng Diyos. Hallelujah! So ngayon naintindihan nyo po, nabasa nyo sa isang papel. Mapalad daw ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Nasa pera nyo, hawak nyo lagi, hindi nyo nakikita na ang Diyos pala ay naghahari sa mga yan. Walang nangyayari sa lupa na hindi niya alam. To summarize, bilang mga anak ng Diyos at pinagpapala at patuloy na pagpapalain ng Diyos, amen? Tayo ay daraan sa mga pag-uusig. Tayo ay daraan sa matitinding pagpapanalangin para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Asaya, di ba? So brothers, may babasahin na ako dito. Ngayon narinig natin ang salita ng Diyos. Isaiah 55:10 to 11. Dito ako magtatapos. Isaiah 55 verses 10 to 11. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and the bread to the eater. Papaliwanag ko. Ang salita ng Diyos ay parang ulan. At kahit yung mga snow, yung niebe, ay nagmumula sa langit para pasahin ang lupa. At ang matitiligan nito ay dapat mamunga. Ang salita ng Diyos natin naririnig, dapat mamunga tayo. Verses 11. So shall my word be that goes out from my mouth, sabi ng Diyos. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the things for which I send it. Kung ano ang pinitiwan ng Diyos sa salita, nakasulat na ngayon, matutupad yun, magaganap yun, at walang makakapigil doon. At ang lahat ng mga nadidiligan noon ay sabi ng Diyos, pagpapalain. Yung nagdilig at yung mga namumunga. Praise the Lord. And kahit anong gawin ng mundong ito, kahit anong gawin ni Satanas, hindi niya kayang pigilan ang word, ang will, at ang ways ng Panginoong Diyos. No matter kahit na-illegalize nila ang kahit anumang kasalanan, hindi pa rin yan magtatagumpay sa mga plano ng Diyos. Amen. Kahit ang mga komunista ay pigilan nila ang paglaganan ng salita ng Diyos, hindi nila ito kayang talunin. Kahit ang mga bulaang Kristyanismo, hindi nila kayang lokohin ang mga totoong umiibig sa Panginoong Jesus. Amen.